So magandang hapon sa lahat ng ating mga kaibigan ng FB, friends at follower. Ngayon tatalakayin natin, especially kung Kristiyano ka, na mabilisan ang tulip doctrine ng Calvinism. Pag sinabi mong tulip, ito yung total inability, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, at perseverance of the saints. So, tulip ang tawag doon. So, ang number 1, letter T, total inability. Pag sinabi mong total inability, ang paniniwala ng Calvinist, ang tao ay unable to save himself, hindi siya maka-exercise ng kanyang freedom of choices, hindi siya maka-exercise ng kanyang free will, in the sense, wala siyang free will na lumapit sa Panginoon, na mag-decide na tanggapin ang kaligtasan. Siya is actually total depraved when it comes to spiritual matter. Sa paniniwala nila na ang tao patay, at dahil patay daw ang tao spiritually, hindi siya pwedeng maghanap sa Diyos, wala siyang capability hanapin ang Diyos. Wala siyang desire sa spiritual matter. Ang buong katawan niya at ang kanyang inner being spiritually incapable to save himself. So, yan ang total inability. To make mahimo kita point na ang total inability, kasama na doon ang kanilang paniniwala ng tao, walang freedom of choices, ang tao walang free will. So, sa doctrine of Calvinism, natural na marinig mo yan, ang tao walang free will. So, pangalawa, unconditional election. So, ayon sa Calvinist, ang kaligtasan ng Diyos na ibinigay sa tao without merit, without condition sa part ng isang tao. Pag sinabi mong unconditional election, ang paniniwala ng Calvinist, from eternity to eternity, ang Diyos may pinili na kanyang ililigtas. So, ibig sabihin, ganito ang konsepto ng unconditional election. Ang Diyos, before the foundation of the world, nagpili na ng kanyang ililigtas. Halimbawa, ang population ng mundo, umabot tayo example sa 5 billion. So, kung ang pinili ng Diyos dyan, 2 billion lang, and the rest na 3 billion, papunta ng impyerno yan. Kasi nga, hindi mo ma-question ang Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Sovereign siya at may karapatan siyang mamili kung sino lang ang kanyang ililigtas. So, ang kaligtasan, hindi para sa lahat according sa kanila. Ang kaligtasan para lang doon sa mga pinili niya para maligtas. At yan ay walang kondisyon, even your faith and repentance, walang kondisyon, iniligtas ka lang ng Panginoon dahil unworthy ka sa kaligtasan. So, ang kanilang belief na unconditional election, fix na, hindi mo na pwedeng dagdagan, hindi mo na pwedeng bawasan. Kung ang ililigtas ng Diyos 2 billion lang, yun na yun. Walang halong drama. So, pangatlo, ang kanilang limited atonement. Sa kanilang limited atonement, ang kanilang paniniwala na si Kristo namatay sa cross of Calvary para lang doon sa mga pinili niya. Para lang doon sa pinili ng Ama sa eternity na kanyang ililigtas. Therefore, namatay si Kristo sa cross of Calvary para lang doon sa pinili niya sa kaligtasan. Hindi siya pwedeng mamatay sa lahat kasi nga sayang daw ang dugo ni Kristo pag namatay siya sa lahat, pagkatapos ang lahat naman pala hindi naligtas. So pag sinabi mong limited atonement, si Kristo namatay lang, so no, ayon sa Calvinist, doon sa mga pinili niya lang sa kaligtasan, hindi para sa lahat. So hindi sila naniniwala na si Kristo namatay para sa lahat, kundi para lamang sa mga pinili. Kaya nga, limited atonement. At ang pang-apat is irresistible grace. Naniniwala ang Calvinist na
Once na ang kaligtasan ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung isa kang pinili, hindi mo na ma-refuse, hindi mo na siya ma-reject. Kasi nga pinili ka eh. Halimbawa ako, ayon sa kanilang paniniwala, pinili ako. So pag dumating yung araw na may nag-share sa akin ng gospel, tatanggapin ko yun kasi yun ang plano ng Diyos sa akin. Tatanggapin ko ang kaligtasan sa unang dahilan dahil pinili ako sa kaligtasan. Kaya ang tawag doon, irresistible grace. Hindi mo ma-reject ang kaligtasan, hindi mo siya ma-refuse, hindi mo ma-neglect. Tatanggapin mo siya ito pag the moment na ibinigay sa iyo ng Diyos ang pagpapaliwanag sa kaligtasan na ito. So pag sinabi mo namang number 5, P, perseverance of the saints. Ito yung sinasabi ng Baptist, kabuuan ng Baptist, once saved, always saved. Pag ligtas ka talaga. Ang paliwanag ng Calvinism sa perseverance of the saints ay ganito. Kung niligtas ka ng Diyos, simula pa lang, magpapatuloy ang kanyang mga ligtas sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yun ang belief ng Calvinism na bago pa sila ipinanganak. Yan na ang paniniwala ng mga Baptist. Ever since, ang once saved, always saved. So mga kapatid, yan po ang Tulip Calvinism, ang kaligtasan ng Calvinism na pinipresent sa atin, ang kanilang doktrina, Tulip, na kung saan ito ang kanilang hardcore belief. Nawa ay makatulong ako, lalo na sa mga baguhan ng Kristiyano, sa pag-expose natin ng kanilang paniniwala. Maraming salamat. God bless you mga kapatid.